Hi mga kabola, good morning. Paris na sana ako, mag-driving range sana ako. Ito na nga, naka-ready na tayo, ano? Kaso biglang nag-message yung kaibigan natin si Rami. Hi coach, pa-help po. Beginner lang mi po pero gusto ko na bilhin ng set. Kaso wala masyado budget. Any advice? Thanks po. We'll try to answer it in this video. Pero sana Rami, magkasama na tayo kahapon. Dapat tinanong mo na lang, nasagot ko na sana. Pero since tinanong mo via message mo ako, sagutin natin dito para makatulong din or makarelate din yung mga ibang beginner golfers. As a coach, hindi lang tayo concerned sa mga winning plays, but pati sa safety at well-being ng mga players natin. That's why we only recommend equipment na affordable, effective, at safe para sa kanila. Balikan natin yung question ni Rami. Beginner daw siya, gusto niyang bumili ng mga clubs for beginners pero on a budget siya. So anong advice ko? Ang first advice ko sa'yo Rami, makinig ka naman. Huwag puro name brands ang bilhin mo. Especially pag beginner ka, dapat smart ka sa pagkuha ng equipment mo. Sige, tara. Tingnan natin anong bagay ba sa'yo and ano ang kaya ng budget mo. So, tulungan natin si Rami pumili ng beginner's club para sa kanya. What I have here are 3 6 irons. Iba-ibang brand yan and iba-ibang level. No? Ito, as you can see here, if you notice, malaki yung ulo niya and mataba compared dito sa mga to. No? Ito nga, halos kasya lang yung bola. No? Ito siguro mga 1.5 times bigger. No? Anong significance niyan? So, pag beginner ka, you'll need itong mga types of clubs na ganito. Malaki yung ulo, clunky, chunky, kasi it's called game improvement irons. And it's really aimed at beginners or yung mga high handicappers. No? So, bakit siya meant for beginners? Kasi nga, malaking ulo. So, it gives you a confidence to hit the ball. Kasi kung maliit yan, nag-start ka dyan, parang ang feeling mo, hindi ko tatamaan to. No? So, sa simula pa lang, parang may hesitation ka na. Ito, it gives you some sort of confidence na kahit hindi sumentro, pwede ko pang tamaan ng dito sa gilid or pwede pa ako mag-miss hit, tatamaan ko pa rin. Unlike itong mga eksakto nga lang, wala ka lang chance na tamaan. So ito naman, they're called players irons or better players irons. No? Okay, so ito, pag medyo marunong ka na, switch ka na dito. Ano? So ano pang medyo technical term na kailangan natin malaman? Itong mga ganito, mga irons na ganito, they're called cast and gravity back. So, ito naman, pag ganito, forge and blade. Okay, so ano ba yung forge and blade? Ano ba yung forge una? So, basically, ang forge, parang table siya, ano? Yan, table, yan. Kasi nakapatong yung mga clubs natin. Pag gagawa ng table, pwede yan, yung mga Nara wood or Molave na wood, tapos ika-cut lang into shape. Yun ang forge. So, ang forge, metal plate siya or metal bar, tapos pinipisa lang and ginagawang club, no? As opposed sa cast, ito mga cast yan. Usually pag US clubs, cast yan. Pag Japan clubs, forge. So yung mga cast, ina-assemble yan. So again, sa table example natin, para siyang palo china or plywood na ina-assemble, pinapako para mabuo yung mesa. Yun ang tingin ko best analogy sa cast versus forge. Natural, mas premium yung forge, no? Kasi galing siya pag sa mesa nga, Molave or Nara wood. Ito, mga palo china lang. Example lang yun, no? Para to best explain ano yung difference. No? So, ang sabi nila, ang forge daw, soft feel versus itong cast, hard feel. No? So, pag beginner ka, you won't really feel the difference. So,
okay lang mag-cast ka muna, no? Pero later on, pag medyo magaling ka na, nafe-feel mo na talaga na mas masarap palang tamaan itong mga types of iron sa ganito, ng mga forge. No? Alright, so ano naman yung blade versus cavity back? Okay, babalik ulit natin yung club. Pag blade, yan, actually, parang semi-blade to, or almost blade. Nakita nyo, yung itong part na to, halos diretso na. Wala na masyadong puwang dito sa likod. No? Pag cavity back naman, ganito siya, no? Kita nyo, malaki yung butas o yung gap sa gitna. Kasi perimeter weighted yung club na to. Pag beginner, ito talaga yung recommended, no? Kasi nga sabi natin, malaki ang ulo, makapal, perimeter weighted, and granted na mahina pa tumira ang beginner, slow swing speed, lahat ng elements na yan will help you, one, launch the ball, and second, gain a reasonable distance, no, sa mga tira nyo, no? Kasi hindi pa naman talaga, pag beginner, you don't expect them to hit very long shots, but at least lumilipad and may distansya. Okay na yon for a beginner. Kaya yun din ang sabi ko kay Rami, no? Game improvement ka muna, and then pag medyo gumagaling ka na, let's consider the next skill level sa irons mo, no? So, maybe, depende kung gaano siya kabilis gumaling, siguro next year, kung araw-araw maglaro, baka mag-improve na, no? But usually, yung mga beginner set, siguro mga iba-iba, no? Siguro, I guess, 1 or 2 years, upgrade ka na, no? Ang isa pang advantage ng cast over forge is yung price. Medyo reasonable to mga cast na to. Later on, we will check yung mga golf second-hand online marketplaces para makarecommend tayo kay Rami ng mga game improvement iron set. So, a set is usually 5 to pitching wedge, no? And I'm sure makakakuha tayo ng less than 10,000. Yun ang target natin for Rami, no? Yung mga ibang clubs kasi natin, ito, they're called Player's Cavity. Ito yung Turbico. So, Player's Cavity is in between a cavity back and a blade, no? So, I use this pag wala ako masyadong practice sa blades kasi yung blades medyo talagang mahirap yan tamaan, no? Pero ito, kaya pa kahit walang practice. So, yung Mizuno ko, these are pure blades na, no? Although may konting gap dito, I'd say it's about 90% blade. Ito yung ginagamit ko pang tournament, no? So, among the three, ito yung pinakamalitang ulo. Kita nyo, no? Pero pag tamaan mo, very solid ang feel. Kung tamaan mo, yun nga ang problema sa blades. Hit or miss. Kung i-miss mo naman, sobrang miss to. Minsan nagsya-shank pa. Pero ganoon talaga, if you're a blade player, that's the pros and cons of it. No? So pag bibili ka naman ng mga ganito na, sabi ko kay Rami, pag magaling ka na, sige, invest ka sa mga ganito na. Kasi ito, medyo mahal na to. No? It's a very old club. Siguro 10 years na ba sa akin to, or mga ganun na siguro. No? Pero kahit luma siya, wala kang mabibiling second hand nito ng less than probably 25,000 for a full set of irons. No? But, di muna Rami, wag muna itong mga ganito. Doon ka muna sa mga game improvement. Tutulungan kita maghanap sa marketplace ng less than 10,000 for a game improvement iron set. Or 8,000, sige. Tawad na yon. Okay ba yon? So ito na yung part na hinihintay nyo. Tutulungan natin si Rami humanap ng beginner set para sa kanya. Dito na tayo sa
online golf marketplace, maghahanap tayo, tapos mag-recommend tayo ng options natin. Sabi nga nila, nothing feels like a Mizuno. So at number 5, it's an old Mizuno set that I think will help Rami because it has a big sweet spot. Yung Wilson, it's not as popular as Callaway or TaylorMade, pero they make decent gloves. Itong iron set na to, I think it's a good one because kahit cavity back siya, hindi pangit yung shape, pogi pa din. Itong next one, medyo sentimental saan kasi meron kami nito like 20 or 15 years ago. It's a wood iron, so para siyang hybrid. So kung magaling kayo pumalo ng hybrid, tama-tama to. You can't go wrong with a TaylorMade, so at number 2, it's a hard to find Japan-only TaylorMade model. So may value to, at the same time, it fits the need for a forgiving club. At number 1 is an on-off golf iron. On-off is a premium Japan brand. So nagulat ako na 10,000 lang to. Very handsome yung itsura, very modern. And tingin ko, kayang-kaya paluin ni Rami ito.